Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo. At ngayong araw natin tatalakayin sa araw-araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga, kapiling ang ating Panginoon, the Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach, na siyang patuloy na nag-aanyaya sa atin na magpahinga, kapiling siya. Sabi niya sa Mateo 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle." Tayo ay naanyayahan na magkaisa at makinig at matuto sa mga aral ng ating Panginoon. Sapagkat ang patuloy na pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon ay nagdudulot ng talino sa bawat taong tumatalima dito at sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Ayon po sa Joshua 1, chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. So nais po natin maging masagana, mapayapa ang buhay at matagumpay sa lahat ng ating ginagawa hanggang future yan. Kaya patuloy po tayo makinig sa araw na ito ng Sabat sa pag-aaral ng ating Torah portion ngayon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Paruelo, with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, sa hapong ito ay dadako tayo sa ika-siyam na bahagi ng pagbasa mula sa Torah portion ngayong linggo na ating mababasa sa aklat ng Bereshit o Genesis, chapter 37, verse 1 hanggang chapter 40, na may pamagat na Bayesheb, na ang ibig sabihin ay at siya ay nanahan, or sa English, he dwelt. Ito ay halaw sa unang versikulo ng chapter 37 ng ating Torah portion na nagpapahayag na si Jacob ay nanahan kung saan ang kanyang ama ay naglakbay sa lupain ng Kanaan, kung saan nakapaloob ang istorya ng mga pangyayari at karanasan ng kanyang anak. Nakatutok po ang istorya isa sa kanyang mga anak na si Joseph. Alamin natin ang mga kaganapan at kapupulutan ng aral sa Torah portion natin ngayon. At bago tayo magsimula, hayaan natin, pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan at maihayag ang inyong Torah ayon sa inyong kautusan, ayon sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita, ang Parsha Bayesheb, na kung saan ay pag-uusapan namin ang buhay ni Jacob at ni Joseph at ang kanyang mga kapatid sa panahong ito, Panginoon. Nawa ay matutunan namin ang mga aral na nais ninyong malalaman namin upang maipasabuhay namin ito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Bayesheb, ano? Nanahan o nanirahan or nagsettle na, nanahan, ano? So, ang coverage dito is from Genesis 37:1 to chapter 40 verse 23. So dito, no, actually napaka maraming nangyari bago ito at maraming mangyayari sa parsya na to, no. At this time, alam natin na si Jacob ay yung anak niya na si Dina, kaisa-isang babae, ay na-rape at uh, uh, minasakyer, no? O ipinaghiganti ni Simeon at ni Levi, ang kanilang kapatid, at pinatay ang mga kalalakihan lamang, ano, ng mga Shechemite. Pero kinuha nila ang mga kababaihan at ito ay naging parte na ng Israel, ano. Um,
Sa panahon din na ito, namatay na bago ito, para siya na ito, namatay na rin ang caregiver ni o ang nani ni Jacob na si Deborah, no? Yun ang nurse niya, nurse ni Rebecca. Parang second mom na rin ni ano yun ni Jacob. Favorite si Jacob noon eh. Tapos si Rebecca mismo namatay din, no? So marami ng pagsubok dito ang nangyari kay Jacob at ito na. Siya ay katulad nga na nabanggit ko last Shabbat, na kung saan after na napatay na ipinaghiganti ni Simeon at ni Levi ang kanilang kapatid dahil sa paglapastangan sa kanilang kapatid ay pinaligiran sila ng mga Canaanites. Pero um, nalaman nito ni Isaac, um, at pinag-pray sila. Ganon din si Jacob, nag-pray din na kung saan ayon sa ancient text, yung mga advisor ng mga Canaanites, sabi kung yung dalawang tao nila ay napatay lahat ng Shechemites, ano ang kayang gawin nitong marami nila, yung buong kampo mismo, mauubos Lahat. tayo, sabi niya. So, umuwi na lang tayo. Hindi natin kaso yan. Kasalanan din nila yan dahil alam din naman nila na Oh, nakialam sila. pinakialaman nila si Jacob eh. So, umatras na sila. Ngayon si Jacob naman, umalis na rin doon at siya'y nanahan na dito sa Canaan. Actually, near Beersheba, kung saan nandoon yung tatay niya, si Isaac. Ngayon, dito mapapag-usapan natin na lumalaki na si Joseph dito, no? So na-meet na niya si Isaac. Nung last part siya, binanggit na namatay na si Isaac. Pero actually buhay pa si Isaac. Doon lang nilagay yon. Kasi 185 years old na namatay si Isaac, no? 180 years old ayon sa Bible. At kung titingnan natin ang timeline, ang ibig sabihin nun, 10 years bago nagkita si Jacob at si Joseph, doon pa lang namatay actually si Isaac. Kasi sabi ni Joseph, o ni Jacob, nung in-interview siya ni Pharaoh, sabi niya, how old are you? Sabi niya, I am 130 years. 130 years old siya. So therefore, um, si si Jacob sa si Esau pinanganak ng 60 years old si Isaac. So, ibig sabihin, at this time, kung buhay pa si Isaac sana, 190 years old. Kasi 130 si Jacob. Pero namatay nga si Isaac at 180. So therefore, 10 years bago nakita si Joseph at si Jacob, tsaka pa lang namatay si Isaac. Okay, so nalaman din ni Isaac kung ano nangyari kay Jacob, I mean, kay Joseph, no? So, all this stuff. Para alam natin yung timeline. Ngayon dito sa parsya na to, no? Makita natin na merong lumalabas na favoritism si Jacob, no? At ito'y ginagawa na namang issue kay Jacob. Lagi na lang, no? Pero like everybody else, maski ang Panginoon may favoritism din eh. Kung sino yung masunurin sa kanya, favorite niya. Wala tayong magagawa ron eh. Hindi niya favorite yung basta sino lang Yes. or hindi rin pantay-pantay ang tingin ng Panginoon sa lahat. Yes, pinoprovide niya lahat ng ulan, ng araw, ng hangin, lahat ng provisions, opportunities, and everything. Pero meron siyang minamahal talaga na yung sumusunod sa kanya. So yes, may favoritism ang Panginoon. So, Kung gusto mo maging favorite ka ng Panginoon, you keep all His commandments as much as you can. Gawin mo lahat ng gusto niya, mamahalin ka niya. so, pareho din yan, Brad, nung kung gusto mo palagi kang napapaboran, kahit sa Yan. trabaho. Kahit saan. Not necessarily, kumbaga sa ano, Do what sabihin is natin right. parang Mm. sip-sip, but pero Oh, sa Panginoon, ito ay pagiging masunurin sa Kanya. correct. It's the same din sa mga magulang Mhm. na may mga anak
na minsan may isang lumalabas na natatangi dahil Oo. ito ay masunurin at Oo. Kasi palaging malapit. unfair kapag ang isang sutil na wala talagang ginagawa kundi puro sakit ng ulo and everything, tapos isang Yeah. masunurin, tapos pareho lang treatment mo. Mm. So anong benefit nung isa? Wala, di ba? Ibig sabihin, So walang pareho na lang benefit dapat yung pag isutil, di ba? Oo, walang benefit eh. hindi hindi Oo. mo acknowledge yung pagiging masunurin Oo, kung wala naman palang papantayin mo. benepisyo. Hindi, Kung bakit lahat hindi ka na lang, bibigyan ng grace. yan, Yan. oo. So, yun ano, Lahat bibigyan ng pabor. oo, So yung pabor para lang sa mga masunurin. oo. Kaya nga ano Pagiging favorite. makikita natin yan sa John 14:21. Sabi ng Panginoong Yeshua mismo, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. So, may ano yung sumusunod sa kanya, minamahal pa niya. Ngayon, sasabihin naman ng iba, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten. Oo, ando doon na yon. Kaya nga binigyan niya ng pantay na opportunity, pero kung sino talaga yung sumusunod sa kanya, yun ang And minamahal. opportunity for all, Yan. but then Oo. Ngayon, may may reward. din dapat Kasi na ganito na lang masunod. yan, Sister Deb Ganito na lang yan. Ang isang sutil ba, ang isang sutil na tao, may ikukumpara mo ba kila Abraham, Isaac, and Jacob na mahal ng Panginoon, di ba? O, ibig sabihin, kung lagi niyang inaangat yung tatlo, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ibig sabihin, mahal na mahal niya yung tatlo. Favorite niya talaga eh. Wala kang magagawa ron dahil ang buhay nila ay talagang super duper ang husay. Dedicated. Oh, dedicated Sa, talaga. Oo. So, kung gusto rin natin ganun, edi gawin natin yung tama, no? sumunod tayo. Oo, sumunod Sumunod. tayo. So, maski nga sa apostles na lang, di ba? Meron din siyang favorite si John. Mm. John the Beloved, laging nasip-sip sa kanya, laging nahiga, nasunod. And intindihin natin kung sino ba ito si John. Sa lahat ng apostle, siya lang yung walang asawa, si John. Talagang ang buhay niya, dinedicate niya sa Panginoon. Bata pa lang si John, ay talagang nagsisik na siya ng katotohanan. Disciple din siya ni John the Baptist. Talagang ang buhay niya ano na talaga naka-focus na sa Panginoon. Kaya mahal siya ng Panginoon. So, wag na tayong mainggit, no? Kung gusto nating mahalin din tayo, then we have to do what is good and right, no? Anyway, dito si Jacob, favorite niya si Joseph dahil siya daw ay ipinanganak na nung matanda na siya. Pero kung tutusin, bakit hindi si Benjamin? Si Benjamin nga yung talagang bunso eh. Yan ang una nating ano doon, no? Pero um, si Joseph talaga yung sa mga magkakapatid. Kumbaga lahat sila mababait, lahat sila okay. Si Joseph ibang level din. Ibang level ng goodness. Naaangasan sa kanya yung mga kapatid niya, pero si Joseph ay napakabuting loob. At ito ay tinest. Nakita natin nung tinest siya kung anong klaseng tao siya. All throughout. Kaya makikita kung sino talaga siya. Everybody else, they failed at certain point. Si Joseph lang ang Tapos, hindi. Brad, may mapapansin din natin na sa kaparaanan ng tao, usually, ang nagiging favorite yung bunso. Yung bunso. Pero kung magiging matalino tayong magulang, titignan natin kung sino talaga Sinong yung pasunurin? masunurin at Yeah. talagang oo, Yeah. yung talagang malapit sa magulang, mapagmahal. Yun Uh, ang dapat na talagang pinapaboran ng magulang. But Normally then, ayaw panganay. nila na masabi na favorite. Ito, oh yes, so, minsan Panganay o bunso. pangalan. Bihira yung So, middle. Pero depende. O pero katulad usually yan. nakakita ka yung Oo. maganda, nasa Oo. middle yung masunurin. Depende pa rin ano kasi maraming middle For Tapos, example, ang nangyayari tuloy, Brad, nadi-discourage yung gumagawa ng mabuti, ng uh, tama, at yung nag-o-honor sa magulang dahil ang magulang ay hindi marunong mag-favorite. Gusto, yan. favorite nila yung gusto nila Parang pare-pareho i-favorite. lang pala tayo di Ano lang gusto magpare-pareho na lang nila, tayo rin. yeah. Uh, Pero, kung ano yung nararapat, hindi binibigay sa nararapat. yan. Yung Yung mga nararapat turon. na Uh, attention. yun. So Kaya dito, minsan,
Oh, Natututunan natin na ganito yung kaparaanan ng Panginoon kung paano pumili ng favorite. yan. Para may reward. Oh. Pagka Yes. pagka maano ka rin, masunurin ka, then meron ka reward. Oo. Oh. Ganun yun eh. At saka yung mga hindi masunurin, natututo din sila. Kaya siya napaboran Oh, kasi kaya pala favorite ito. Di ba sinasunod mas niya iba kami, hindi kami sutil. Yes. nung ano sa classroom ganun, di ba? Sa mga student, may mga teacher's Mm. pet eh. May favorite kasi matalino, mabait, masunurin. Oh, ano Mm. eh. So mga ganun eh. Nakikinig. O, Lalo na nakikinig, yung mga oh, nakikinig. hindi pasaway. Mas Kaya maganda rin pala yung lumalapit-lapit sa teacher. mahilig Kaya magtanong. minsan napasama lang kasi sinasabing Oh, sip-sip. tapos Pero may binubuli na maganda ng rin iba. pala yun. O yun, yung Oh, mga may maganda nambubuli, ito pala na yan. ginawa ng mga kapatid ni Joseph, ng bully ngayon, ano? So, Mabuli. binuli. Minsan kahit Yung mga mga panahon mabait na ito, eh. makita natin yung mga bullies. May mga bully. Pinagtutulungan, ginap Ay, si. at Ngayon, saka meron pa yung cause ng pambubuli nila ay lumalabas na inggit. inggit talaga. So, sa inggit yan eh. So, kasi ginawan si Joseph ng damit na iba-ibang kulay eh. Tapos handmade pa ni Jacob. Talagang ano siya eh. Kumbaga mahal na mahal eh. Di ba? So, ngayon, itong naman si Joseph na naginip. No, may yung ano eh. Kaya ang tawag sa kanya Joseph the Dreamer. Pero hindi naman. Dapat yan Joseph who has a dream. Di ba? Hindi dreamer. Anyways, ang panaginip niya, nag-ano raw sila ng mga shift, yung mga ano nag-ano sila ng mga palay, mga ganun ano. Ngayon, yung kanyang palay nung nilagay niya nasa gitna nung ano, nagbaw yung mga palay ng mga kapatid niya. Nagbaw doon sa palay niya. Tapos, meron pang isang panaginip na yung mga bituin, yung araw, tsaka buwan, nag-bow down din. So, ngayon, anong sabi ni Jacob? Ano ibig sabihin nito? Kami naman kapatid mo, pati nanay mo, magbabow down sa'yo. Pero remember, wala na si Rachel at this time. So, si Leah ang lumalabas na nanay ni Joseph, no? Um, So, yun ang naging dahilan na lalong nagalit yung mga kapatid niya at pinag-interesan ng buhay niya, no? So, kaya anong nangyari, alam natin na nakita, ito na yung ano, ambisyoso, sabi niya, Eka. Tingnan natin kung anong ano natin. So, plinanuhan nila, ilalagay nila nilagay nila sa bakanting balon, no? Tapos tinakpan nila. So, pinagtulong-tulungan nila, tapos nilagay nila sa balon. So, ngayon, plano ni Ruben na iligtas pero naunahan siya. Naibenta sabi ni Judah, but anuin natin to, kapatid din natin to, ibenta na lang natin para mawala sa kanila. So binenta siya sa mga ano Ismailites, no? Na later on binenta rin siya sa iba rin kaya napunta siya sa Egypt, no? So during this time nung nagbibeg si Joseph, sabi niya, although ito wala to sa Genesis pero nasa Book of Jasher ito, sabi niya, bakit niyo ako ginaganito? Na kayo naman ibababait na tao. Tinutulungan niyo yung mga humingi ng tulong, mga nagugutom, mga ganon. Katulad ng ating amain na si Abraham, sa si Isaac, pati ang tatay natin si Jacob. Ba't niyo ako ginaganito? Kapatid niyo ako. Yung mga ibang ano nga inaano ninyo, yung tinutulungan nyo, tapos ako, ginaganito nyo ako. So, anyway, wala. Di siya pinakinggan. So, binenta siya para ma-dispatcha siya. Tapos, pinalabas nila na inano siya ng wild animal, ano. Kaya, ano sila ng goat, yung kid, yung young goat, or kid ang tawag, pinatay nila tapos pinadugo nila tapos pinalalabas nila na dugo ni Joseph yon. Kaya ito ang simula actually, Sister Deb, ng Yom Kippur. Kaya yung Yom Kippur pinagsisisi ang mga Israelites sa kanilang mga kasalanan, pati mga kasalanan ng kanilang amain. Kasi ito yung time na yon. At this time,
di ba namatay na nga si Rebecca, yung nanay ni Jacob. Namatay na si Debra, yung kanyang nurse. Nawala si Joseph kasi akala niya patay na rin. Dahil diyan namatay si Dina. Namatay din yung kapatid, yung na-rape, namatay yon na sa sama ng loob. Tapos namatay din yung si Bilha, I think. Dahil nga favorite niya rin si Joseph. So, daming namatay dahil sa ano na yun. Kaya Sunod-sunod sunod-sunod, pala no? yung Kaya mga namatay. naparusahan ngayon sila na kailangan nilang magsisi every Yom Kippur. Kailangan magsisisi sila sa mga kasalanan nila. So, ito yung nanggaling ng Yom Kippur, no? Ngayon, going with ano naman, with Joseph, no? Ay napadala nga siya sa Egypt at pero makita natin dito na very faithful siya. Pwede siyang tumakas, pwede siyang ano, pero hindi eh. Ang ginawa niya, napunta siya ron, nagtrabaho siya. Talagang ang pagtatrabaho niya ay talagang buong puso. Kaya dumating sa point na inilagay siya sa sa highest position na kung saan lahat under niya eh. In short period of time yun, Sister Deb. Kasi uh, in total bago siya naging king ng Egypt kasi ang king is lower than Pharaoh, no? Bago siya naging king or governor ng Egypt, ng buong Egypt ay 13 years, no? So few years lang, um, few years naging ano siya, naging tawag dito, naging head servant. Ngayon, kaya siya pinag-interesan ni Mrs. Potiphar kasi ito si Joseph ay napakagwapo. Ang description sa kanya ng ancient text ay sobrang gwapo talaga. Tapos ito si Mrs. Potiphar ay napakagandang babae. Sobrang ganda talaga niya. Ang problema ni Mrs. Potiphar, hindi siya tinitingnan ni Joseph. Walang interes. Oh, hindi siya nakikitingin. Na talagang wala, ayaw niya. So, ngayon, Saka at the same time, marunong si Joseph na umiwas sa tukso. oh. Then Marunong tsaka siya. ayaw niya. Marunong. Ngayon, ang nangyari, ayon sa ancient text, ano, itong si Mrs. Potiphar na-depress. Na-depress. Tapos ang mga amiga niya, kinausap siya, bakit ka nadi-depress? Kasi sabi niya, ito may servant ako na ang gwapo-gwapo, hindi man lang ako tinitingnan. Sabi niya, patingin nga, tiningnan. Kaya pinarada ngayon niya sa mga amiga niya. Pinagsilbi niya si Joseph. Ay, gwapo nga talaga. Lahat nagkaka-interest. Pero siya walang tinitingnan na babae. Hindi talaga siya natingin ng ano. So sabi niya, oo nga talaga. Ngayon, in-advisean siya ngayon na akitin mo. So maraming beses niya inaakit. Hanggang one time na corner niya si Joseph. Na to the point na talagang kinonfront na niya, bakit ba ayaw mo sa akin? Ginanon na niya. Sabi niya kasi hindi pwede kasi una, ipinagkatiwala sa akin ng amo ko lahat maliban lang sa'yo. So bakit ko naman gagawin yung ganyang bagay na magkakasala ako sa Panginoon, sabi niya. So mapili talaga si Mrs. Potiphar. Tumakas. Iniwan niya ngayon yung cloak niya. May ebidensya na ngayon. Nagsisigaw ngayon. So, pinakulong na naman siya. So, yun yung kinamit niya na crime na, yung nakulong siya for the crime that he did not commit. So, eto na naman, another injustice na naman ano, kay Joseph. Ano? 13 years yun, Sister Deb. The whole time. Ngayon, 2 years before that, um, nakagain na naman ng favor si Joseph sa prison guard captain. Kasi napakabuti talagang tao. Kaya maganda ang loob, magandang masipag, walang masamang tinapay nga. So siya naman ngayon naging head ng mga prisoner. So ibig sabihin, pwede nga siya tumakas kung gusto niya, pero hindi. Talagang siya, doon lang siya. Ngayon, may nakulong ngayon na dalawang officer ng king. Ang isa ay cupbearer, yung isa ay bread maker. Head baker. Ngayon, hindi binanggit ng Genesis kung bakit sila pinakulong. Pero ang Book of Jasher binanggit na
yung baker may nakain ng ang king na bato. May bato sa bread. Napay. Oo. Tapos yung ano naman, Sabihin, di yung malinis. yung ano naman, yung cup bearer merong may insect yung parang fruit fly. Kaya nakulong sila pareho. Ngayon nung ano doon sila, di nanaginip sila ngayon. Sabi niya, yung isa, pareho sila may panaginip. Ininterpret ngayon, malungkot sila ngayon dalawa. Bakit kayo malungkot? Sabi niya kasi nanaginip kami, hindi namin alam kung ano ibig sabihin. So sabihin mo sa akin, sabi na. Yung isa, ang interpretation ni David ni Joseph ay maibabalik sa pwesto in 3 days, sabi niya. Yung ano na yon is 3 days, makakabalik ka sa pwesto mo. Yung baker, ang panaginip niya, kinakain siya ng ano ng mga raven, mga ano. So in 3 days, ipapabitay siya ng king. So bakit naman yung isa na i-restore, yung isa ganun ang punishment, ano? Pag tiningnan natin maigi, yung fruit fly, hindi kasalanan ng ano yon ng ah, ng cupbearer kasi minsan nasa lisiyan nga fruit fly yun bigla na lang pupunta yun sa inumin, di ba? Pero yung baker, yung bato, paano naman napunta yung bato doon? So ibig sabihin pwedeng malaso ng king ang pharaoh, di ba? So talagang death penalty talagang ang inabot niya. So with that, nung ininterpret ni Joseph yun, sabi niya, pagka na tumama yung panaginip ko, wag mo akong kakalimutan, sabi niya doon sa cupbearer. Sabi niya, oo. So, in short, nung nakabalik, nakalimutan pa rin. Kasi syempre, sino nga ba naman siya, di ba? So, lumipas ang 2 taon, ang Pharaoh naman ang nanaginip, no? Tapos, ang panaginip ng Pharaoh, merong mga 7 baka na matataba. Talagang ganda, mataba. Tapos may 7 baka na sobrang payatot talaga. Mga patay gutom na baka. Ah, so, baka patay gutom. Yun eh. So anyway, tapos kinain yung mga matatabang baka, tapos wala man lang nangyari. Payat pa rin. Masyadong mabilis ang metabolism ng mga ano na yan, mga baka. Anyway, nagising yung king, tapos nakatulog ulit siya. Same dream, yung ano naman, yung mga matatabang palay, no? Tapos may mga 7 payat din na palay. Kinain yung matatabang palay, tapos parang wala lang nangyari. So gulong-gulo yung Pharaoh. So lahat, maraming interpretation yung mga iba-ibang mga magicians ng Pharaoh. Walang makapag-interpret na satisfying sa Pharaoh. Ngayon, yung cupbearer, siyempre, dahil andun siya sa presence ng Pharaoh, naalala niya, naku, sabi niya, may kasalanan ako. Merong marunong mag-interpret doon sa sa prison nung pinakulong mo ako. Sabi niya, kaya, sabi niya, i-ano mo ako, sabi niya, so pinatawag si Joseph, no? At yun nga, ang interpretation ni Joseph ay may 7 years of plenty. Tapos may 7 years of famine. Na yung plenty, hindi maaalala kung ano nangyari dahil sa famine. No? Kaya dito nakuha yung principle na sa advice ni Joseph na uh, 1/5 o 20% ng lahat ng income ng tao, lahat ng ano nila, palay, mga ganun, kukunin ng Pharaoh. So Itatax niya. parang Taxation. Sa kanya nagsimula ang taxation. taxation. No? Pero yan din yung Okay. savings, Sister Deb. Savings yun. Oh, dapat Para sa mag-save daw tayo ng 20% during the time na okay pa tayo. may Pagka kita. may kita and everything. Para pagdating ng araw na wala na, mayroon tayong pagkukunan. No? So yan yung principle ng ano ni Joseph. Pero sabi ni Joseph, Savings din. ang advice niya, kumuha kayo ng magaling na administrator na pwedeng mag-implement nito. Hindi niya tinuro sarili niya, hindi niya inangat ang sarili niya. Concern lang siya, straight to the point, walang ano.
Ngayon sabi ng Pero tsaka ng mga officers niya, sino pa bang mas wise na makakapagbigay, mag-implement, kundi siya na rin mismo na nag-interpret, di ba? Siya lang ang nasatisfy lahat, tama ah. Wow. Sabi niya, maaaring May, mangyari na. may Oo, naalala ko, Brad. Hanggang ngayon, existing yung ganyan. Kung sino yung nag-submit ng proposal, siya yung involved dun sa project. yan. Oh. Kung sino yung, So, diyan pala nanggaling kung yun. Sila kanino yung unang ni-reveal, ganyan. ganito yan. Joseph pala. Kaya pag may gagawin, ano, halimbawa may suggestion ako, sabi nung isa. Ganito Oh, gawin natin. Maganda yan. Sige, gawin mo. proposal. Dapat ikaw gumawa. Sa'yo, ikaw nag-suggest eh. Di ikaw Ikaw, gumawa. ikaw nakakaalam Oo, nung ikaw. buong Oo, setup. sa'yo ni-reveal yan. Siyempre. Hindi para sa ibang tao yan. Para sa'yo yan. Ikaw ang gumawa niyan. Oo, may idea mo yan, gawin mo. So, ganyan din yung kay Joseph. Yan actually galing yung biblical Yun yung principle niya. principle. Yeah. Yan, Nakuha natin ang principle yan, dyan. Hanggang yan. ngayon, Kung sino, existing kahit sa kanino mga trabaho. ni-reveal ang prophecy or ang wisdom or something, Oo. ikaw gumawa nun. Gawin mo yon. Oo. So, hindi iba ang gagawa. So, yan ang ano, no? Yan ang isang principle na matututunan natin yan. Ngayon, all throughout, ay So, nakakuha si Joseph ng massive na wealth saka food supply para sa kingdom. Na ito nag-sustain sa Egypt dahil kundi wipe out ang Egypt eh. Hindi na sila mag-exist ngayon. So, so anyway, may oras pa ba tayo, Sister Deb? Halos wala na yata tayong time, ano? Oh, mga 30 minutes. Ay, oh, hindi. may, 30 minutes na mga, lang. 10 minutes, mga ganun. 4 hour, yeah. Yeah. So, anyways, ito May yung mga time 10 na, minutes. 10 ito yung minutes. time na makikita natin dito na kahit anong situation natin, we have to do our best. Kahit unfair ang Yeah. situation, we have to do our best. And this is true to everyone. That includes me, you, and everybody else. Applicable sa Mm. atin lahat ito. May mga situations na unfair ang situation. Unfair, ano tayo, hindi tayo natitreat properly and everything. Pero hindi yung situation na mag-a-adjust sa atin, kundi tayo mag-a-adjust sa situation. We have to be above it. Dapat tayo yung gagalingan pa rin natin. We gonna do our best. Huwag tayong mareklamo. Diretso, trabaho, okay lang. Walang reklamo. Kasi yan ang principle na nakikita ko sa mga ancient mga ano natin, mga Bible characters from ancient times. Mm. Lalo ito si Joseph, talagang kita mo lahat na lang ng unfairness, lahat ng mga ano natanggap na niya. Mga Paranas din siya ng injustices, kaapihan. pero he keeps on pushing and doing the best he can. At hindi siya naghiganti ha. Nung naging Mm. governor siya, naging king siya, o naging next in rank sa Pharaoh, hindi niya pinarusahan si Mr. Potiphar. Hindi rin niya pinarusahan si Mrs. Potiphar. Hindi siya marunong Mm. maghiganti, Sister Deb. Mm. Napakabuting tao talaga. Kaya, ano makikita natin yung level ng, kaya mahal na mahal, again, kaya si Joseph, binigyan ng 2 tribe eh. Dahil talagang, kumbaga, Double portion. double portion ka dahil malupit ka eh. Ibang level mo eh, di ba? So, yan si Joseph, ano? Makikita natin dito. So, actually marami pa rito, Sister Deb, sa ano sa Oo. parsya na to, si Tamar, for example, yung ano naman, yung Canaanite na asawa ng anak ni Judah, na kung saan Mm. namatay yung anak dahil nga evil, no? Well, Yung whatever the tatlong reason, anak, Brad. namatay. Di ba Eh, tatlo yung dalawa lang. anak na Dalawa. dalawa Yung ba yun? pangatlo ayaw nang Ayaw ibigay ni na. Judah. Sabi niya, O, ayaw bata pa kasi to. Sabi niya, palakihin mo baka muna. mamatay. Oh. Every time na Pero wala papakasunod na siya plano ibigay. ay siya na Wala mamatay. na siya plano eh. Bawal yun eh. Ayon sa law, dapat ibibigay niya. Kaya lang, nung sinabi na ano na yung ano mo yung brother-in-law mo, pwede na mag-asawa. Ayaw pa rin. Ito ngayon si Judah, namatay na yung asawa niya. Nalungkot. So naghanap ngayon ng makakapiling kahit saglit lamang. Ito ngayon Brad, oh, I think kailangan natin i-explain na oh, may either kautusan ang Panginoon mm, na para ma-maintain yung lahi ng yes. isang tribe, Para hindi mawala yung tribe. kailangan pag namatay yung, o yan, yung panganay namatay,
panganay Oh, na lalaki oh, namatay, oh, na widow yung oh, asawa. oh. So, Walang kailangan anak. may kapatid. Yeah, Pag may habang wala lang kapatid. anak. Pag nagkaanak na, Walang, hindi na. Oo. yes, Habang kailangan lang wala lang maanakan anak, para lang magkaroon ng tuloy-tuloy pangalan ang, yung panganay. yan. Mag-continue yung, that's the Nakadalawa na. only reason for Nakadalawa na this. kasi yung pangalawa rin sutil din. He violates the Mm. commandments of God. Ang ginagawa niya, instead na anakan niya, hindi niya inaanakan. Ini-enjoy lang Mm. niya. Tapos hindi niya So, mali. inaanakan. So, Mas mali. nagalit ang Panginoon, pinatay din siya. Ngayon yung pangatlo, ayaw na ibigay ni Judah. Sabi niya, Baka papatayin mamatay. ko ano. So, nangyari tuloy siya. Maubos yung anak ko. Siya tuloy ang nagbigay ng anak na hindi naman niya ano. Yun yung doon na galing ang sila Salmon, yung Oo. kasi eventually doon Mm. yung family Pero ni nabanggit dun, Brad, na mas righteous pa si Tamar kaysa kay Judah dahil ginawa niya yung correct. nararapat para sa Uh, kanyang panganay na anak. pero remember Para si si matuloy. si Tamar was a Canaanite, no? Supposedly ang mga Kaya, Canaanite ay mga ano to, haliparot eh. Pero baliwala. si Oo, pero si baliwala sa Tamar kanila hindi. yung Si Tamar kasi ino-observe niya ang commandments ng Panginoon. Natutunan niya, alam niya. sinusunod niya, alam niya. Kaya ano siya, kahit na nabalo na siya, hindi siya haliparot. Talagang inaantay Hmm. niya yung third son. Oh, hindi siya ano. Kailangan Oh, matuloy yung lahi oh, ng kailangan kanyang asawa. makapagbigay siya ng lahi. Oh. So, kaya doon din galing ang Messiah natin eh. So, So, it's those all are the things. about obedience pa It's rin. all about obedience, no? Minsan it's hard to think, parang hindi natin maintindihan. Pero Oo, kaya. let's just obey it. Yan ang yung ano rin yan. Obedience is better than sacrifice. Yan ang sabi ron ano. Saka hindi natin kailangan intindihin lahat para sumunod. Maintindihan natin konti, sunod na tayo. Minsan kahit hindi natin maintindihan, sumunod na tayo. Yun yung tinatawag na by faith. And then you learn it along the way. And then No? later, saka mo maintindihan na, kaya pala. Kaya pala, Kaya pala ganun. maintindihan. Kaya pala natin Buti ginagawa na ito lang, dahil. buti na lang Oo, sumunod ako. dahil pag Usually, hindi, ganyan ang yan naranasan ang ano natin. natin eh. So, yeah, maraming mga ano ito, mga mga kwento, no? So, pero napakagandang parsya ito. Ito yung ano talagang lahat na ng kumbaga sa trial sa trial ni ano ni kung kay Joseph ano sa mindset ni Joseph ano pag tiningnan mo nawalan siya ng nanay hindi pa katagalan siya naman ang ano kaya actually dun sa Book of Jasher umiiyak siya napadaan sila dun sa puntod ng nanay niya. Hmm. Nag-iiyak siya roon, talagang siya, naghihimugto sa nanay niya eh. Tapos pinapalo siya ng Ismailite. Ngayon, ayaw niyang tumigil kasi kaiiyak. Pero nangyari, ayon sa ancient text, na paralyze. Tapos pinag-pray pa niya para gumaling. Ganun kabait. Na-paralyze yung Na-paralyze yung yung pumapalo sa kanya, sa pinapalo kanya. siya ng pinapalo. Ayaw niyang tumigil kaiiyak kasi ang sama ng loob niya eh. Ayaw niyang Hmm. tumigil eh, pinalo-palo tapos ano siya na-paralyze yung nagpapapalo. Ngayon, naawa si Joseph, pinag-pray niya para ma-heal. At kaya ito, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung sinasabi ng Panginoong Yeshua. Love your enemies and pray for those who Yes. persecute you and do good to those who hate you. Good to those who Um, hates you. yun ang ano eh. Kaya same principle ito, Sister Deb eh. From Hmm. from the Tanakh, from From the tinatawag Old nilang Old Testament Testament to the New to new, Testament. it's the same. The same principle yan. Walang Consistent. naiiba. Consistent. Consistent yan, no? So yan ang ano, I hope and pray na matutunan natin to, yung kabutihan. Tingnan natin bakit ba minahal ng Panginoon itong mga taong ito hindi dahil sa masasama sila, na may favoritism, na may ganito, na Hmm. may ganito. Ang tingin ko lang, Sister Deb, na hindi nila maakusahan si Joseph eh. Pero minsan tinatawag pa nilang mayabang kasi maangas daw kaya napag-initan. Pero lahat Oo na nga lang na. ano, Kung saan, hahanapan misunderstood siya. oh, Misunderstood. pero madalas pa nababalik ulit kay Jacob dahil kasi may favoritism si Jacob kaya tuloy nag-away-ayaw Tapos Balik na naman kay parang Jacob yung lumalabas kasalanan. na
lumalabas na sumbongero pa siya kasi Oh, nagre-report siya sa tatay sumbongero, niya. yun ang utos sa kanya eh. Nasaan yung mga kapatid mo? Anong mga ginagawa? Oh, Di alam niya yung mga oh, ano. Galing kaya siya mag-report. nagre-report siya kaya sumbongero. Oh, Ayan na, yan na naman yung sip-sip. ito yung natin taga-sumbong. So anyway, pero hindi yun eh. Ang tingnan natin kung gaano nag-repent itong mga tao, nung nagawa nila yon, Yeah. every day of their lives they are repenting. Nak Kaya matagal na silang nakita hindi nila nakita ni Joseph, nagre-repent pa rin sila eh. Even after yung that, consequence. oh, talagang kasi yung mga iba mabilis lang ng mag-accuse eh. Hindi nila tinitingnan yung yung ginawa na talaga ng mga tao afterwards. Talagang lang. Pero kay Joseph, Yun ang pinakamahalaga doon, Brad, yung nag-repent sila. yan, Kahit nangyari yun, nagawa nila sa kapatid nila. oh, In the oh, long run, nag-repent sila at oh, nandun yung kapatawaran na ginawa din ni Joseph. Hindi oh, sila ginantihan at oh, biniyayaan pa sila ng mga oh, biyayang natamo siya oh, na pa eh. Talagang sa Egypt. napakabuting tao ni Joseph eh. Actually, lahat sila magkakapatid gan. Kaya nga ang mga pangalan nila nasa gates of New Jerusalem. Imagine that. Oh, Talagang 12. 12 gates. 12 gates 12 gates. nakapangalan sa kanila sa 12 tribes. Oo. Yun ang Tribes. ron eh. Kaya kumbaga yung nation of Israel, sila yung bumubuo. Yung 12 tribes na yun. Kaya napakahusay eh. Iyan dahil they were able to go through a lot of testing, a lot of hardship, pero sila ay nakalampas doon, no? So, I hope and pray na meron tayong natutunan dito, Sister Deb, ano? Um, Yes. Okay. wala na may oras pa ba tayo? Hindi ko na monitor oras eh. Okay na tayo, Okay na? Brad. Oo, Ah, yan. okay, ma-closing na po tayo. At napakaganda nung, kumbaga, nagkaroon medyo madrama yung kay Jacob na karanasan niya. Lalong madrama din yung naranasan ni Joseph sa kanyang buhay. And yet, sa kabila noon, ay naging matagumpay siya at lalo siyang pinagpala ng Panginoon. So, dito natin makikita pa rin yung sa Joshua 1:8 na nabanggit ko kanina, na kung patuloy natin babasahin, limilimin at susundin ang mga nakasulat sa Torah, ay sabi niya, you will be prosperous at sinunod, you will be prosperous and successful. Yan po ang nangyari at naranasan ni Joseph. So, ayon din po sa John 15:10, if you keep my commandments, you shall abide in my love even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yan po ang mga binanggit ng Panginoong Yeshua na kung saan naging masunurin siya sa ating Ama at natamo din kung pinatunayan niya na kaya nating sundin ang mga salita ng mga utos niya dahil ang ating Panginoon mismo ay nagbigay sa atin ng napakagandang sample ng pagsunod at pagiging mapagpakumbaba. Ganon din ng mga natutunan natin kay Jacob at kay Joseph. So patuloy po nating enjoy ang araw ng Sabat kasama ang ating Panginoong Yeshua Masiya at ang ipopost po natin sa ating Facebook page Light of Desire Source of the Ministries ang ating lesson ngayon upang mabalitan nyo. At pwede nyo pong i-share sa inyo yung mga friends na nais nyo pong ma-share ng Torah na minsan hindi pa rin natin, lalo sa mga baguhan, no? Naunawaan na natin yung kahalagaan ng pagsunod, pakikinig, and yet minsan hindi pa rin maaaring din natin alam kung paano i-share yung Torah. I-direct na lang po natin. Maglaking tulong po para sa kanila na mapakinggan yung mga lessons dito sa ating Facebook page. At ngayon po ay patuloy nating tandaan na ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa Panginoon at siyang tunay na nagtatamo ng grace, ng pabor mula sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Peruelo with Brother Richard Sison na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shalom. Shalom.